Nakaupo ang apat sa hapagkainan. Hindi sila nagkikibuan. Walang imik. Tanging ang kalansing ng tinidor ni Empoy na panay ang pagtusok sa walang buhay na hotdog ang naririnig. Nahigit ni Gustavo ang kanyang hininga. 4 na taon na. 4 na taon na mula nang iwan sila ni Stella. At 4 na taon na ring walang malangiti sa mga labi ng kanyang mga anak. Naramdaman niya ang malamig na pawis na unti-unting dumaloy sa kanyang likod. Parang may pumipiga sa kanyang dibdib sa tuwing makikita niya ang malalim na bakas ng kalungkutan sa mga mata ng kanyang mga anak. Si Empoy, ang pinakamabilis magalit, ay halos hindi na umiimik. Si Luna, ang dating palangiti, ay tahimik na lang laging nakayuko. Si Mayumi, ang pinakamahinhin, ay parang multo sa loob ng bahay. At si Carlos, ang bunso, na parati na lang naghahanap ng yakap sa gabi kasabay ng palihim na pag-iyak. Kumain na kayo. Mahina niyang sabi, sinubukang maging matatag. Pero parang hangin lang ang kanyang tinig. Hindi siya pinansin ng mga ito. Si Empoy, sa isang iglap, ay ibinato ang tinidor. Tumalsik ang hotdog sa sahig. Ayoko na! Sigaw ni Empoy. Sabay takbo paakyat ng hagdan. Nanatiling walang imik ang tatlo pa. Parang wala silang nakita. Walang reaksyon. Pumikit si Gustavo. Ang sakit. Napakasakit. Pakiramdam niya, kasalanan niya ang lahat. Hindi niya naprotektahan ang kanyang pamilya. Hindi niya nagawang pigilan si Stella. Ang alaala ng araw na yon ay sariwa pa rin sa kanyang isip. Ang huling halik ni Stella na noon ay inakala niyang pagmamahal, pero ngayon ay tila paalam. Ang maikling sulat na natagpuan niya sa bedside table. Patawad, Gustavo. Hindi ko na kaya. Walang paliwanag, walang paalam. Basta na lang naglaho. Mula noon, nagbago ang lahat. Ang kanilang tahanan na dating puno ng tawanan at pagmamahalan ay naging isang malamig at tahimik na bilangguan. Pinilit niyang maging ina at ama sa kanyang mga anak. Nagtrabaho siya ng doble, gumawa ng lahat ng paraan para matustusan ang kanilang pangangailangan. Pero sa kabila ng lahat, alam niyang may kulang. May malaking butas sa kanilang mga puso na tanging isang ina lang ang makakapuno. Kinagabihan, halos madaling araw na nang makauwi si Gustavo mula sa trabaho. Nagdiretso siya sa silid ng kanyang mga anak. Nakita niya si Carlos na nakayakap sa lumang unan. Mahina ang hikbi. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang dibdib. Kailangan niya ng tulong. Hindi niya kayang mag-isa. Ito ang paulit-ulit na sinasabi ng kanyang kaibigan na si Mang Tonyo, isang matanda na tapat na nagtatrabaho sa kanilang kumpanya. Gustavo, kailangan mo ng makakatulong. Hindi ka robot, tao ka. At ang mga bata, kailangan nila ng presensya ng isang babae. Payo ni Mang Tonyo sa kanya kamakailan. Nakahiga si Gustavo sa kanyang kama, nakatitig sa kisame. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Gusto niyang magtiwala. Gusto niyang sumubok muli. Pero ang takot na muling maiwan at makita ang kanyang mga anak na masaktan ay mas malakas pa sa anumang kagustuhan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang isang online site para sa mga naghahanap ng kasambahay. Paulit-ulit siyang nag-scroll, walang pag-asa sa kanyang mga mata. Mga profile ng mga babae na may iba't ibang edad at karanasan. Nang biglang, may isang profile na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang babae na may malalim na mga mata at isang pilit na ngiti. Ang kanyang pangalan ay Beatrice. Parang may bumulong sa kanyang isip. Isang nakakapanindig balahibong pakiramdam. Ang mukha ni Beatrice ay may pamilyar na hugis. Ang mga mata, ang nangiti. Kahit nakangiti si Beatrice sa litrato, parang may lungkot doon. Parang may tinatago. At ang pinaka nakakapangilabot, may pagkakapareho siya kay Stella. Isang nakakalito, nakakatakot na pagkakapareho. Pinagmasdan ni Gustavo ang litrato ng matagal. May nagtutulak sa kanya.
Ito ba ang sagot sa kanyang mga dasal? O isa lamang pangit na biro ng tadhana? Sino ka ba talaga, Beatrice? Bulong niya sa sarili, habang ang lamig ay kumakalat sa buong katawan niya. Nanginginig ang mga kamay ni Beatrice habang hawak ang sulat. Isang abiso mula sa kanyang tiyahin na kinailangan niyang lisanin ang tirahan nila sa probinsya. Wala na siyang matutuluyan. Wala na siyang trabaho. Parang gumuho ang kanyang mundo sa isang iglap. Pumikit siya ng mariin. Sinubukang pigilan ang mga luha. Ilang taon na rin siyang mag-isa. Simula nang mawala ang kanyang mga magulang, tanging ang kanyang tiyahin na lang ang kasama niya. Pero ngayon, kahit ang tiyahin niya ay tinalikuran siya dahil sa sarili nitong problema sa pananalapi. Kailangan mong maging malakas, Beatrice. Bulong niya sa sarili. Para sa sarili mo. Nakaharap siya sa salamin, pinagmasdan ang kanyang refleksyon, maputla, malungkot. Pero may pilit pa ring pag-asa sa kanyang mga mata. Kailangan niyang maghanap ng trabaho, kahit ano. Sa huling pag-asa, binuksan niya ang kanyang lumang cellphone at nag-browse sa mga job posting. Kasambahay. Iyon ang tanging option na lumabas na may maayos na sahod. Nag-upload siya ng profile, kalakip ang kanyang litrato na kinuha pa niya noon sa isang school ID. Hindi nagtagal, may tumawag. Isang napakabigat na boses. Ang address na ibinigay ay isang eksklusibong subdivision. Kinabahan siya, pero kailangan niyang subukan. Kinaumagahan, suot ang pinakamaganda niyang damit na simple, nagpunta si Beatrice sa address. Malayo pa lang, kitang-kita na niya ang napakalaking gate ng isang mansyon. Ang mga bakod ay matataas at parang may sariling buhay ang bawat halaman. Napakalaki, nakakapangilabot. Ginoong Gustavo Montes, ang pangalang nakasulat sa gate. Nahigit niya ang kanyang hininga. Ang pangalang iyon, pamilyar. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang insidente. Maraming taon na ang nakalipas. Isang aksidente, isang sasakyan na nasira, at isang lalaking may kasamang magandang babae. Ang pangalan ng lalaki ay Gustavo. Hindi kaya. Bago pa man niya matapos ang kanyang pag-iisip, bumukas na ang gate. Isang matangkad at matipunong lalaki ang lumabas. May seryosong muka at mapanuring tingin. Si Gustavo, siya nga. Mas gwapo sa personal, pero ang mga mata niya ay may malalim na lungkot. Beatrice? Tanong ni Gustavo. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Oo po, sir. Sagot ni Beatrice, halos pabulong. Habang naglalakad sila papasok, naramdaman ni Beatrice ang bigat ng kapaligiran. Tahimik ang buong bahay. Walang ingay. Parang may naghihingalo sa loob. Dinala siya ni Gustavo sa isang silid tangapan. Naupo ka, sabi niya. Sabay turo sa isang upuan. Nagsimula ang panayam. Ang mga tanong ni Gustavo ay diretsahan. Walang paligoy-ligoy. Ang kanyang mga mata ay nanatiling mapanuri. Parang may hinahanap. Bakit ka naghahanap ng trabaho? Tanong ni Gustavo. Kailangan ko po, sir. Wala na po akong matutuluyan. Sagot ni Beatrice. Totoo at walang halong pagpapanggap. May karanasan ka ba sa pag-aalaga ng bata? Wala po, sir. Pero mabilis po akong matuto. Mahal ko po ang mga bata. Biglang tumayo si Gustavo at naglakad patungo sa bintana. May 4 akong anak. Mga kambal. Babae't lalaki. Mahirap alagaan. Sabi niya, walang lingon. Naramdaman ni Beatrice ang pagkabahala. Kaya ba niya? Makikita mo sila ngayon, sabi ni Gustavo. Sabay bukas ng isang pinto. Sa loob ng silid, nakita ni Beatrice ang 4 na paslit. Nakaupo sa sahig, tahimik, walang nag-iimik. Nakita niya ang lungkot sa kanilang mga mata, ang pagtatago, ang takot. Parang nakikita niya ang sarili niya sa mga ito noong bata. Pa siya. Isang matinding awa at pagmamahal ang agad niyang naramdaman. Sa isang iglap, bumato si Empoy ng isang maliit na laruan. Hindi ito tumama kay Beatrice, pero parang isang hudyat iyon.
Nagulat si Beatrice, ngunit agad siyang yumuko at pinulot ang laruan. Nakangiti niya itong ibinalik kay Empoy. Pero tinalikuran lang siya ni Empoy. Nagbalik sila sa sala. Pinagmasdan ni Gustavo si Beatrice. Ang kanyang tingin ay matalim. Bakit gusto mong magtrabaho dito, Beatrice? Gusto ko pong makatulong, sir. Nakikita ko po ang mga bata. At pakiramdam ko po, kailangan nila ako. Sagot ni Beatrice, tapat at bukal sa puso. Biglang pumasok sa kanyang isip ang insidente noon. Ang pag-uusap ng lalaking iyon at ng babae na tila may problemang pinansyal pero hindi niya napinansin. Ang kailangan niya ngayon ay trabaho. Pinilit niyang ngumiti kahit nahihirapan. Muling naglakad si Gustavo at sa loob ng ilang segundo naramdaman ni Beatrice ang matinding pag-asa at pagkabahala. Ang boses ni Gustavo ay muling umalingaw-ngaw, malamig at walang emosyon. Sige, tanggap ka, sabi niya. Pero may isang kondisyon. Huwag kang subukang palitan ang ina nila. Hindi ka kailanman magiging siya. Napalunok si Beatrice. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang dibdib. Isang matinding sakit. Isang paalala na kahit anong gawin niya, may limitasyon pa rin siya. May pader pa rin sa pagitan niya at ng pamilyang ito. Opo, sir, mahina niyang sagot. Kahit ang kanyang puso ay nanlalamig. Ang tanging alam niya, kailangan niyang manatili para sa mga batang yon, para sa sarili niya. Ilang linggo na ang lumipas. Ilang linggo na rin si Beatrice sa bahay ni Gustavo. Araw-araw, pinagmamasdan siya ni Gustavo. Bawat galaw, bawat tingin, bawat ngiti. Lagi siyang may pagdududa. Ang pagkakahawig ni Beatrice kay Stella ay nakakabahala. Parang isang multo ng nakaraan na patuloy na bumabalik para guluhin ang kanyang isip. Pero sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, hindi niya maitatanggi ang pagbabago sa kanyang mga anak. Isang hapon, nakikita ni Gustavo si Beatrice sa hardin. Kasama niya si Luna. Pinipilit ni Beatrice na magtanim ng isang maliit na bulaklak. Si Luna, na dati ay laging nakayuko, ay dahan-dahang ngumiti. Isang bahagyang namamngiti. Pero sapat na yon para magpainit sa puso ni Gustavo. Naramdaman niya ang isang kurot sa kanyang dibdib. Kailan niya huling nakita ang anak niya na ngumiti ng ganoon? Kinagabihan, hindi makatulog si Gustavo. Nagpasya siyang bumaba para kumuha ng tubig. Nang dumaan siya sa silid ng mga bata, nakita niyang bukas ang pinto. Si Beatrice, nakaupo sa tabi ng kama ni Mayumi. Binabasahan niya ng kwento ang bata. Ang boses niya ay malambing, puno ng pagmamahal. Si Mayumi, na dati ay laging umiiwas sa lahat, ay nakahiga sa braso ni Beatrice, mahigpit na nakakapit sa kanyang kamay. At ang prinsesa, kahit na malungkot, ay natuto pa ring ngumiti. Dahil may nagmamahal sa kanya, sabi ni Beatrice. Dahan-dahang ipinikit ni Mayumi ang kanyang mga mata. At pagkatapos, sa isang mahinang tinig na halos hindi marinig, narinig ni Gustavo ang isang salita na nagpatigil sa kanyang paghinga. Mama, nagulantang si Gustavo. Bumalik ang lahat ng alaala. Ang sakit, ang takot. Pero kasabay noon, isang kakaibang pakiramdam ng pag-asa ang sumibol. Umalis siya ng tahimik. Hindi niya nagawang humarap kay Beatrice. Masyado siyang gulong-gulo. Ilang araw pa ang lumipas. Ang pagitan nila ni Beatrice ay parang may pader pa rin. Ngunit isang umaga, habang inaabot niya ang kanyang mga papeles sa kasambahay, nagtama ang kanilang mga kamay. Naramdaman niya ang kuryente, ang init. Ang mga mata ni Beatrice ay gulat. Mabilis na binawi ang kanyang kamay. Ang kanyang mga pisngi ay namuula. Nagkatinginan sila ng matagal. May kakaibang puwersa na humihila sa kanila. May isang bagay na nagsisimulang mabuo. Kinagabihan, narinig ni Gustavo si Beatrice na may kausap sa telepono. Oo, Mang Tonyo. Ang bait talaga ng mga bata. At si Sir Gustavo, kahit seryoso, alam kong mabuti ang puso.
Napangiti si Gustavo nang hindi niya namamalayan. Kung alam lang niya kung gaano siya kagulong-gulo sa mga sandaling ito. Hating gabi na. Hindi pa rin makatulog si Gustavo. Ang mukha ni Beatrice, ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata. Lahat ng isyon ay paulit-ulit na lumalabas sa kanyang isip. Biglang bumalik ang alaala ni Stella, ang kanyang huling halik, ang huling tingin. Pumikit si Gustavo. Hindi. Hindi niya pwedeng palitan si Stella. Hindi niya pwedeng kalimutan ang sakit. Pero ang mga kamay ni Beatrice, ang init ng hawak niya kanina, ang malambing na boses niya habang binabasahan ng mga bata. Parang dalawang magkaibang bahagi ng kanyang sarili ang naglalaban. Maya-maya, nahimbing din si Gustavo. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Stella. Nakangiti. Maganda. Pero dahan-dahang nagbago ang muka. Nagbago ang mga mata. Naging mga mata ni Beatrice. Ang nangiti niya. Ang kanyang init. Nagising si Gustavo. Bumangon ng biglaan. Pawis na pawis. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Tumingin siya sa bintana, sa madilim na kalangitan. Sino ka nga ba talaga, Beatrice? Muling bulong niya. Hindi na ito isang tanong na may halong pagdududa, kundi isang tanong na may halong pagkalito at isang kakaibang pag-asa. Niyakap ni Beatrice si Luna ng mahigpit. Halos isang buwan na siya sa bahay ni Sir Gustavo at sa wakas, naramdaman niya ang init ng yakap ng isa sa mga bata. Si Luna, ang dating tahimik at laging nakayuko, ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Salamat po ate, mahina nitong bulong. Napangiti si Beatrice. Ang salitang ate ay napakasarap pakinggan. Kahit na minsan ay may nagtutukso sa kanya na tawaging mama, alam niyang kailangan niya munang unti-unting makuha ang kanilang tiwala. Si Empoy, na dati laging galit ay ngumiti sa kanya kahapon nang tulungan niya itong gumawa ng homework. Ang maliit na ngiti na yon ay sapat na para magbigay ng lakas sa kanya. Si Mayumi, madalas na humihiling na basahan siya ng kwento bago matulog. At si Carlos, laging sumusiksik sa kanya tuwing natutulog, hinahanap ang init ng kanyang presensya. Naramdaman ni Beatrice ang pagmamahal. Isang pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. Isang pamilya na kahit hindi niya kadugo, ay ramdam niyang nagiging parte na siya. Isang hapon, nasa kusina si Beatrice, naghahanda ng merienda. Lumapit si Sir Gustavo. Hindi na siya kasing lamig tulad ng dati. May bahagyang paglambot sa kanyang mga mata. Salamat, Beatrice, sabi niya. At sa pagkakataong ito, narinig ni Beatrice ang tunay na pasasalamat sa kanyang boses. Ang dami mong naitulong sa mga bata. Wala po iyon, sir, sagot ni Beatrice, bahagyang nahihiya. Masaya po akong makatulong. Mahirap ang mawalan ng asawa, lalo na kung biglaan, sabi ni Gustavo. At sa unang pagkakataon, nakita ni Beatrice ang tunay na sakit sa kanyang mga mata. Parang nawalan ka ng kalahati ng sarili mo. Naramdaman ni Beatrice ang lungkot sa bawat salita niya. Gusto niyang yakapin si Sir Gustavo. Gusto niyang sabihin na naiintindihan niya. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Naiintindihan ko po, sir, mahina niyang sabi. Napakabait niya, patuloy ni Gustavo, nakatingin sa malayo. Si Stella. Siya ang liwanag ng buhay ko. Hindi na nagtanong si Beatrice kung bakit umalis si Stella. Alam niyang masakit para kay Sir Gustavo. Ngunit naramdaman niya ang koneksyon, ang parehong sakit ng pagkawala. Kinabukasan, habang naglilinis si Beatrice sa lumang cabinet sa guest room, nakita niya ang isang kahon ng mga lumang gamit. May isang lumang photo album doon. Binuksan niya ito. Puro litrato ni Stella. Maganda si Stella. Palangiti. May pagkakahawig nga sila, lalo na sa mga mata. May isang litrato na nakakuha ng kanyang atensyon. Si Stella masayang nakangiti. At sa tabi niya, si Sir Gustavo. Pero sa likod nila, malapit sa isang malaking gusali, may isang lalaki na pamilyar sa kanya. Isang lalaki na may nakakatakot na aura,
Isang lalaki na tila nakita na niya noon. Biglang bumalik sa isip niya ang alaala ng kanyang pagkabata. Ang araw na yon, ang aksidente sa kalsada, ang malaking itim na kotse na nakita niya, ang pag-uusap ng isang lalaki at isang babae na may kaparehong mukha ni Stella, ang kanilang mainit na diskusyon. Ang boses ng lalaki ay malakas at mapagbanta. Huwag kang gagawa ng anumang kalokohan, Stella. Tandaan mo ang pamilya mo. At ang mukha ni Stella ay puno ng takot. Mabilis niyang isinara ang album. Hindi niya maintindihan. Bakit parang may koneksyon ng lahat? Naramdaman niya ang isang kurot sa kanyang dibdib. Bakit parang may malalim na sikreto ang nakaraan ni Stella? Ilang araw pa ang lumipas. Habang naglalakad siya sa pamilihan para mamili, narinig niya ang dalawang babae na nagbubulungan. Ay, tingnan mo, hindi ba yan yung bagong kasambahay ni Gustavo Montes? Parang kamukha talaga ng dating asawa niya, di ba? Oo nga. Baka naman pinlano yan ni Gustavo para may kapalit agad ang asawa niya. Kawawa naman ang mga bata. Nanigas si Beatrice sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salitang iyon ay parang mga kutsilyo na humiwa sa kanyang puso. Pinlano? Kapalit. Nagmamadali siyang umalis. Ang mga bulong-bulungan ay humabol sa kanya. Naramdaman niya ang init sa kanyang mga mata. Masakit. Napakasakit. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Ang mga mata ni Sir Gustavo na puno ng lungkot. Ang mga anak na walang nangiti. Ang misteryosong pag-alis ni Stella. Ang lalaki sa litrato. Ang mga bulong-bulungan. Lahat ng yon ay nagpapakulo sa kanyang isip. Habang nagbabasa siya ng libro sa sala, napansin niya ang isang lumang litrato ni Stella sa mantelpiece. Si Stella, masayang nakatingin sa kanya, pero sa likod ng litrato, tila mayroong anino. Isang madilim na anino. Kinuha niya ang litrato. Pinagmasdan niya itong mabuti. Sino ka ba talaga, Stella? Bulong niya habang ang isang kakaibang kutob ay bumabalot sa kanyang puso. Isang linggo na ang lumipas mula nang marinig ni Gustavo ang mga bulong-bulungan sa palengke tungkol kay Beatrice at kay Stella. Nag-alala siya. Ayaw niyang masaktan si Beatrice o ang mga bata dahil sa nakaraan niya. Ngunit sa kabila ng pag-aalala, hindi niya maitatanggi ang nararamdaman niya para kay Beatrice. Ang init ng kanyang presensya, ang paraan ng pagtawa niya kasama ang mga bata, ang kanyang katapatan. Isang Sabado, nagpasya si Gustavo na dalhin ang mga bata at si Beatrice sa isang family picnic. Matagal na niyang hindi ito nagawa. Sa parke, nakita niya ang mga anak niya na tumatakbo, naglalaro kasama si Beatrice. Si Empoy ay naghahabulan kay Beatrice. Si Luna ay nakayakap sa kanya habang nagbabasa ng libro. Si Mayumi ay gumagawa ng bulaklak na gawa sa damo para sa kanya. At si Carlos ay panay ang hila sa damit ni Beatrice para lamang makita ang kanyang nangiti. Narinig niya ang tawanan ng kanyang mga anak. Ang tunay na tawanan. Isang tunog na matagal nang nawala sa kanilang buhay. Kinuha ni Gustavo ang kanyang cellphone at palihim na kinuhanan ng litrato ang masayang eksena. Ang mga ngiti sa labi ng kanyang mga anak ay masilaw. At si Beatrice ang sentro ng lahat. Sa loob ng ilang saglit, naramdaman ni Gustavo ang kaligayahan. Isang kaligayahan na hindi niya naramdaman mula nang umalis si Stella. Pero ang sandali ng kaligayahan ay panandalian lamang. Nang gabing iyon, habang nagtatrabaho si Gustavo sa kanyang opisina, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan siyang sagutin, pero sumagot pa rin. Gustavo Montes, ang isang boses na malamig at walang emosyon ang nagsalita. Mag-ingat ka sa mga nakabaon sa nakaraan mo. Baka ibaon ka rin nito. Nabitawan ni Gustavo ang telepono. Kumalabog ang kanyang puso. Sino ito? Anong ibig sabihin nito? Agad niyang inumpisahan ang paghahanap. Gumamit siya ng lahat ng koneksyon niya. Nagtanong sa mga investigador. Tungkol kay Don Rafael,
Nalaman niya na si Don Rafael ay hindi lamang isang kilalang negosyante. Mayroon din itong madilim na koneksyon sa politika at mga ilegal na gawain. Nagsimulang magduda si Gustavo. Posible kayang may kinalaman si Don Rafael sa pag-alis ni Stella? Habang naghahanap ng mga lumang dokumento, nakita ni Gustavo ang isang litrato. Si Stella, masayang nakangiti. At sa tabi niya, si Don Rafael. At sa likod nila, si Beatrice. Ang parehong Beatrice. Nakatingin sa malayo, parang may nakita siya. Kinabahan si Gustavo. Ipinakita niya ito kay Beatrice. Beatrice, kilala mo ba ito? Tanong niya, itinaas ang litrato. Nagulat si Beatrice. Mabilis niyang kinuha ang litrato at itinago. Hindi po sir. Hindi po ako yan. Siguro po kamukha ko lang. Pero ang reaksyon ni Beatrice ay nagdududa kay Gustavo. Alam niyang nagsisinungaling siya. Bakit? Nang gabing iyon, habang naglalakad si Gustavo sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Beatrice sa telepono. Oo, Mang Tonyo. Nag-aalala ako. Parang may mali. Parang may panganib. Hindi niya narinig ang buong pag-uusap. Pero ang mga salitang panganib ay nagdulot ng lamig sa kanyang katawan. Napasandal si Gustavo sa pader. Bumuntong hininga. Hindi niya maintindihan. Bakit parang may malaking sikreto si Beatrice? At bakit parang may koneksyon ito sa nakaraan ni Stella? Kinabukasan, isang importanteng meeting ang dinaluhan ni Gustavo sa kanyang opisina. Habang papalabas siya, may sumabat sa kanya. Isang lalaki na may seryosong mukha. Sir Gustavo, may kailangan po kayong makita, sabi ng lalaki. Sabay abot ng isang maliit na folder. Binuksan ni Gustavo ang folder. Sa loob, may mga lumang financial statements, mga transaksyon na hindi niya pamilyar, mga account na hindi niya alam. Isang malaking halaga ng pera ang inilipat sa isang offshore account at ang petsa ng transaksyon, 1 linggo bago umalis si Stella. Ang pangalan ng kumpanya, isang subsidiary ni Don Rafael. Nabitawan ni Gustavo ang folder. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi ito tungkol sa akin. Bulong niya. Hindi siya umalis dahil sa akin. Dahil ba ito sa Don Rafael? Isang matinding galit at sakit ang sumiklab sa kanyang dibdib. Isang katotohanan na mas masakit pa sa pag-iisip na iniwan siya ni Stella dahil sa pagod. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Gustavo. Ang mga dokumento mula sa folder ay nakalatag sa kanyang desk. Ang mga transaksyon, ang mga petsa, ang pangalan ni Don Rafael. Ang lahat ng ito ay bumubuo ng isang nakakatakot na larawan. Hindi siya umalis dahil sa akin. Hindi siya umalis dahil sa pagod. Pinilit siyang umalis. Isang matinding galit ang unti-unting kumalat sa kanyang sistema. Galit kay Don Rafael. Galit sa sarili niya dahil hindi niya nakita ang lahat. Agad siyang naghahanap ng mga lumang gamit ni Stella. Bawat sulok ng bahay, bawat kahon, bawat drawer, gusto niyang malaman ang buong katotohanan. Nang makarating siya sa lumang opisina ni Stella sa bahay, na ngayon ay halos hindi na nagagamit, nakita niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng desk. May nakasulat na mga alaala sa ibabaw. Binuksan niya ito. Sa loob, may mga lumang sulat, ilang personal na gamit, at isang maliit na USB drive. Kinabahan si Gustavo. Isinalpak niya ang USB drive sa kanyang computer. Isang folder na may pangalang huwag buksan ang lumabas. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, may mga video na may petsa bago ang pag-alis ni Stella. Ang unang video ay nagpakita kay Stella na nakaupo sa isang silid, umiiyak. May isang lalaki na nasa likod ng kamera. Hindi nakikita ang mukha, pero naririnig ang boses. Piliin mo, Stella, ang pamilya mo o ang buhay ng mga magulang mo. Kailangan mong lumayo. Kailangan mong gawin ang sinasabi ko. Kung hindi, alam mo ang mangyayari. Si Don Rafael. Ang boses niya. Hindi nagkamali si Gustavo.
Nanigas si Gustavo sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ito ang katotohanan. Ito ang dahilan. Napanood niya ang bawat video, ang mga pagbabanta, ang mga pakiusap ni Stella, ang kanyang pagmamakaawa para sa kanyang pamilya. Nakita niya ang huling video. Si Stella, nakatayo sa harap ng kamera, luhaan. Patawad Gustavo, patawad mga anak ko. Kailangan kong gawin ito. Kailangan kong protektahan ang mga magulang ko. Hindi ko gustong iwan kayo. Mahal na mahal ko kayo. Nag-crash ang video. Nabitawan ni Gustavo ang mouse. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Niyakap niya ang kanyang sarili. Ang sakit na naramdaman niya dati ay bumalik. Pero ngayon, may kasamang malalim na pagsisisi. Napakabuti ni Stella. Pinilit siyang gawin ito. At siya, hinusgahan niya ito. Biglang, bumalik sa kanyang isip ang litrato. Si Beatrice, si Stella, si Don Rafael. Agad siyang bumaba. Nakita niya si Beatrice sa sala, nagbabasa ng libro sa mga bata. Beatrice, kailangan nating mag-usap. Sabi ni Gustavo, ang kanyang boses ay nanginginig. Nagulat si Beatrice. Nag-alala ang mga bata. Dinala ni Gustavo si Beatrice sa kanyang opisina. Ipinakita niya ang litrato. Sabihin mo sa akin ang totoo, Beatrice. Ano ang alam mo tungkol dito? Tanong ni Gustavo. Tinitigan ni Beatrice ang litrato. Ang kanyang mukha ay namutla. Sir, hindi ko po maintindihan. Mahina niyang sagot. Ang nakikita mo dito, Beatrice, ay si Stella, ang asawa ko, at si Don Rafael, ang lalaking sumira sa aming buhay. Bakit kayo magkasama dito? At bakit ka nagsisinungaling na hindi mo siya kilala? Pumikit si Beatrice. Huminga siya ng malalim. Naalala ko po, sabi niya. Noong bata pa ako, isang beses, nasa isang cafe ako. Nakita ko silang dalawa, nag-aaway. Malakas ang boses ng lalaki. Sinabi niya, kailangan mong sumunod sa akin, Stella. Kung hindi, mawawala ang lahat sa'yo. Ang babae po, umiiyak. Nanlaki ang mga mata ni Gustavo. Sinong babae, Beatrice? Siya po, ang babae sa litrato. Si Stella, sagot ni Beatrice nanginginig. Nakita ko po ang lahat, pero hindi ko po alam kung bakit sila nag-aaway. Akala ko po, mag-asawa sila. Ang lahat ay nagiging malinaw. Si Beatrice ay isang saksi. Isang saksi na hindi niya inaasahan. Si Don Rafael, bulong ni Gustavo, ang kanyang tinig ay puno ng galit. Siya ang dahilan kung bakit umalis si Stella. Biglang tumunog ang cellphone ni Gustavo. Isang unknown number. Gustavo Montes! Ang boses ni Don Rafael ang narinig niya. Nagkakatuwaan ka na ba sa mga lumang alaala? Ingat ka, hindi ka mag-isa. Pagkatapos, isang litrato ang ipinadala sa kanya. Si Beatrice, nakangiti, kasama ang mga anak niya sa hardin. Protektahan mo ang tao mo, Gustavo. Baka maulit ang nakaraan. Ang mensahe. Nanigas si Gustavo. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi na ako papayag. Bulong niya. Hindi ko hahayaang mangyari ito ulit. Matapos ang pag-uusap nila ni Gustavo, naramdaman ni Beatrice ang matinding takot. Ang pangalan ni Don Rafael, ang mga banta, ang alaala ng nakaraan. Lahat ng yun ay bumabalot sa kanya. Ngunit higit sa lahat, ang takot para sa mga bata at para kay Gustavo. Alam niyang malaki ang panganib na dala ni Don Rafael. Nagsimulang magbago ang lahat. Naging mas protektibo si Gustavo. Laging may bodyguards na sumusunod sa kanya at sa mga bata. Pinigilan niya si Beatrice na lumabas ng bahay ng mag-isa. Kailangan nating mag-ingat, Beatrice, sabi ni Gustavo. Ang kanyang boses ay seryoso. Hindi natin alam ang kaya niyang gawin. Naiintindihan ni Beatrice. Pero ang mga pagbabago ay nagdulot ng pagkabalisa sa kanya. Pakiramdam niya, naging bilanggo siya. At ang mga mata ni Gustavo na dati ay nagsisimulang lumambot
ay muling naging malamig at puno ng pag-aalala. Isang araw, habang nagbabasa siya ng kwento sa mga bata, napansin niya ang isang kakaibang drawing ni Luna. Isang babae na malungkot, nakatayo sa ilalim ng madilim na ulap. May mga luha sa kanyang mga mata. "Luna, sino yan?" tanong ni Beatrice. "Ako po," mahina nitong sagot. "Malungkot po." Niyakap ni Beatrice si Luna. Naramdaman niya ang lungkot ng bata. Ang kanyang mga anak ay muling natatakot. Ang mga ngiti na kanyang pinaghirapan ay unti-unting nawawala. Kinagabihan, habang naghahanda si Beatrice ng hapunan, lumapit si Gustavo. "Beatrice, kailangan kong maging prangka," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. "Masyadong delikado ang sitwasyon. Ayoko nang may masaktan pa." "Ano po ang ibig ninyong sabihin, sir?" tanong ni Beatrice kinakabahan. "Kailangan nating magkaroon ng distansya para sa kaligtasan mo at ng mga bata," sagot ni Gustavo. Parang may humiwa sa puso ni Beatrice. Distansya? Pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan nila? "Pero sir, hindi ko po kayo maintindihan," sabi ni Beatrice, nagsisimulang magalit. "Bakit po ba? Dahil ba sa mga nakaraan ni Stella? Dahil ba hindi ako karapat-dapat?" Pumikit si Gustavo. Huminga siya ng malalim. "Hindi mo naiintindihan, Beatrice. Mas delikado ka sa akala mo. Ayoko nang may mangyari sa'yo." Pero ang mga salita ni Gustavo ay parang suntok sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya, muli siyang itinataboy, muli siyang iniiwan. Bumalik sa kanyang isip ang lahat ng sakit ng nakaraan. Ang pagtalikod ng kanyang tiyahin, ang mga taong nanghusga sa kanya. Nagsimulang umagos ang kanyang mga luha. "Kung ganoon po, sir, aalis na lang ako para wala na po kayong problema," sabi ni Beatrice. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Huwag, Beatrice," sabi ni Gustavo. At sa isang iglap, naramdaman ni Beatrice ang kamay ni Gustavo na humawak sa kanyang braso. "Hindi ganoon ang ibig kong sabihin." "Ano po ang ibig ninyong sabihin, sir? Na hindi ako sapat? Na ako lang ang nagmamahal sa mga bata?" tanong ni Beatrice, hindi na makahinga. Biglang, bumukas ang pinto. Si Carlos, umiiyak. "Ate, Mama." "Huwag po kayong mag-away," sabi niya. Sabay yakap sa mga binti ni Beatrice. Niyakap ni Beatrice si Carlos. Naramdaman niya ang sakit, ang takot. Pero kasabay nito ang pagmamahal. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang mga salita ni Gustavo, ang mga mata ng mga bata, ang pangalan ni Don Rafael. Naiwan siya sa dilim, nag-iisip. Ano pa ba ang maitatago ng nakaraan? Kinabukasan, habang nagliligpit si Beatrice sa lumang silid-tulugan ni Stella, nakita niya ang isang maliit na kahon ng musika sa ilalim ng kama. Lumang-luma. May nakaukit na Stella sa ibabaw. Binuksan niya ito. Isang malambing na tugtugin ang lumabas. At sa loob, may isang maliit na papel na nakatiklop. Dahan-dahan niya itong binuksan. Isang sulat kamay. "Puso ko ay laging ikaw. Huwag mo silang iwan." Kaya S. Nanlamig si Beatrice. Ang sulat, ang kahon ng musika, ang S. Parang may bumulong sa kanya. Isang boses mula sa nakaraan. Niyakap niya ang kahon ng musika. Naramdaman niya ang init ng sulat. Sino ang nagpadala nito? Bakit ngayon? At bakit huwag mo silang iwan? Naninigas si Gustavo habang hawak ang sulat. Ang pagkaalam na may koneksyon si Beatrice kay Stella na hindi pa niya lubos na nauunawaan ay nagdulot ng malalim na pangamba. At ang banta ni Don Rafael, lalo na nang makita niya ang litrato ni Beatrice at ng mga bata, ay nagtulak sa kanya sa bingit ng kawalan ng pag-asa. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang balita mula sa kanyang kumpanya. "Sir, may malaking problema po," sabi ng kanyang manager. "May kumakalat pong maling impormasyon tungkol sa atin. May mga demanda na po." Nabasag ang vaso sa kanyang desk. Alam niyang gawa ito ni Don Rafael.
Nagsisimula na siyang sirain ang kanyang kumpanya. Nagsisimula na siyang sirain ang kanyang buhay. Hindi ito basta-bastang kalaban. Masyado siyang makapangyarihan. Umuwi si Gustavo sa bahay. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Nakita niya si Beatrice na nakaupo sa sofa. Hawak ang lumang kahon ng musika. Ang kanyang mga mata ay malungkot. Beatrice, mahina niyang sabi. Tumingin si Beatrice sa kanya. Sir, may nakita po ako. Sabi niya, sabay abot ng sulat. Kinuha ni Gustavo ang sulat. Binasa niya ito. Puso ko ay laging ikaw. Huwag mo silang iwan. Kaya nagulat si Gustavo. Kay Stella ang sulat. At bakit ito nasa Beatrice? Saan mo nakuha ito? Tanong niya. Nasa lumang silid po ni Ma'am Stella. Sa loob ng isang kahon ng musika. Sagot ni Beatrice. Naalala ni Gustavo ang kahon ng musika. Isa itong regalo niya kay Stella. Ang mga salita. Huwag mo silang iwan. Isang mensahe mula kay Stella. Isang babala. Biglang bumalik sa kanyang isip ang alaala. Ang huling pag-uusap nila ni Stella, ilang araw bago siya umalis. Naka-on ang kanyang phone recording na dati ay ginagamit niya para sa mga business meetings. Nasa laptop niya iyon. Agad siyang tumakbo sa kanyang opisina at binuksan ang laptop. Dahan-dahan niyang pinindot ang play. Ang boses ni Stella ay mahina, puno ng takot. Gustavo, mahal na mahal kita. Pero kailangan kong gawin ito. Patawarin mo ako. Hindi ko kayang protektahan ka. Ang mga bata, kailangan mo silang alagaan. Huwag mo silang iiwan. Ang kanyang huling boses, ang kanyang huling pakiusap. Niyakap ni Gustavo ang laptop. Ang sakit, ang pagsisisi. Napakabuti ni Stella. Pinilit siyang umalis. Pinilit siyang manahimik. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang video call mula sa isang unknown number. Sumagot si Gustavo. Ang mukha ni Don Rafael ang lumabas sa screen. Magandang gabi, Gustavo. Sabi ni Don Rafael, may ngiti sa labi. Mukhang nahihirapan ka na. Alam mo ba, napakagaling mag-drawing ng anak mo. Pagkatapos, lumabas sa screen ang isang video. Si Empoy, naglalaro sa playground. Sa background may isang itim na van. Nanlaki ang mga mata ni Gustavo. Anong ginawa mo sa kanya? Sigaw niya. Wala naman. Tinitingnan ko lang kung paano naglalaro ang apo ko. Sabi ni Don Rafael, may mapanlinlang ng ngiti. O baka naman, pamangkin ko. Kung pipilitin mo pa ang laban, Gustavo, baka mawala na ang mga anak mo, tulad ng ina nila. Nabitawan ni Gustavo ang cellphone. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Wala na siyang magagawa. Hindi niya kayang ipagpatuloy ang laban. Hindi niya kayang isugal ang buhay ng kanyang mga anak. Naramdaman niya ang kawalan ng pag-asa. Ang kanyang buong buhay ay gumuho. Bumaba siya sa sala. Nakita niya si Beatrice. Nakaupo pa rin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Beatrice, sabi ni Gustavo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan mong umalis. Nagulat si Beatrice. Sir? Bakit po? Umalis ka na. Hindi mo naiintindihan ang panganib na dala ko. Hindi mo ako mahal. At hindi ka kailanman magiging pamilya namin. Sigaw ni Gustavo. Ang kanyang boses ay puno ng galit at sakit. Nanigas si Beatrice. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sir, ano po ba ang nangyayari? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Umalis ka na, Beatrice. Ngayon din. Nagsimulang umagos ang luha ni Beatrice. Niyakap niya ang kanyang sarili. Ang sakit. Ang pagtataboy. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang tumunog ang doorbell. Nagtaka si Gustavo. Sinong magdo-doorbell sa ganitong oras? Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatayo sa harap niya si Stella, nakatitig sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso at may isang maliit na peklat sa kanyang sentido. Nanigas si Beatrice sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salita ni Gustavo ay parang lason na kumalat sa kanyang sistema. Hindi mo ako mahal
At hindi ka kailanman magiging pamilya namin. Ang bawat salita ay sumasakit, ngunit ang lahat ng sakit ay biglang nawala nang makita niya ang mukha ni Gustavo. Gulat, takot, at isang kakaibang pagkalito. Sinundan niya ang tingin ni Gustavo. At doon, sa labas ng pinto, nakatayo si Stella, ang babaeng nakita niya sa litrato. Ang babaeng may kaparehong mukha niya. Ang ina ng mga bata. Parang tumigil ang mundo ni Beatrice. Totoo ba ito? Bumalik si Stella. Ang pagkabigla ay pinalitan ng matinding takot. Natatakot siyang mawala ang lahat. Ang pagmamahal ng mga bata. Ang koneksyon nila ni Gustavo. Nagsimulang tumakbo ang mga bata pababa ng hagdan, naakit sa ingay. Papa, sino po yan? Tanong ni Luna, kinakabahan. Nang makita nila si Stella, nanigas sila. Walang imik. Mga anak ko. Mahina na sabi ni Stella, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit ang mga bata ay hindi gumalaw. Si Empoy, sa isang iglap ay tumakbo paakyat ng hagdan. Galit na galit. Hindi ka namin mama, sigaw niya. Si Luna ay nagsimulang umiyak. Si Mayumi ay mabilis na yumakap kay Beatrice, mahigpit na nakakapit. At si Carlos, umiiyak din, ay sumigaw. Ayoko sa'yo, si Ate Beatrice ang mama namin. Nanigas si Stella. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Stella! Bulong ni Gustavo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. Bakit ka nandito? Pumasok si Stella sa bahay. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Beatrice. May bahid ng inggit. Ngunit higit sa lahat, isang matinding kalungkutan. Kailangan kong bumalik, Gustavo. Sabi ni Stella. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nasa panganib kayo. Binago ni Don Rafael ang kanyang plano. Hindi na lang ikaw. Pati ang mga bata gusto niyang gamitin laban sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Gustavo. Kailangan kong protektahan kayo. Ito ang huling pagkakataon ko. Sabi ni Stella. Ngunit ang mga salita ni Stella ay parang hangin lang kay Beatrice. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang takot na mawala ang lahat ay mas malakas pa sa anumang paliwanag. Tumingin si Beatrice kay Gustavo. Ang mga mata ni Gustavo ay puno pa rin ng pagkalito. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Beatrice, mahina na sabi ni Stella. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Alam kong mahirap intindihin, pero hindi ko ginusto ang lahat ng ito. At ano po ang ginawa ninyo, Ma'am Stella? Tanong ni Beatrice, ang kanyang boses ay puno ng galit. Iniwan ninyo sila. Pinaglaruan ninyo ang kanilang buhay. Huwag kang magsalita ng ganyan, Beatrice. Sigaw ni Gustavo. At sa isang iglap, naramdaman ni Beatrice ang isang matinding sakit. Pinagtanggol ni Gustavo si Stella. Ang kanyang mundo ay gumuho. Nagsimulang umagos ang kanyang mga luha. Tumakbo siya paakyat ng hagdan. Ngunit bago pa man siya makarating sa kanyang silid, biglang tumunog ang doorbell. Lahat ay nagulat. Nang buksan ni Gustavo ang pinto, naniggas ang kanyang buong katawan. Nakatayo si Don Rafael. May kasamang 2 lalaki. At sa kanyang kamay, isang dokumento na may selyo ng korte. Magandang gabi, G. Montes, sabi ni Don Rafael. May ngiti sa labi. Mukhang may reunion kayo, pero may kailangan akong asikasuhin. Itinaas niya ang dokumento. Mayroon akong temporary custody order para sa isa sa mga anak mo dahil sa kapabayaan mo at sa pagtalikod ng iyong asawa, ang iyong mga anak ay nasa panganib. Nanlaki ang mga mata ni Gustavo. Anong sinasabi mo? Ibibigay ninyo si Empoy sa akin, sabi ni Don Rafael. Ang kanyang boses ay malamig at walang awa. Lahat ay nagulat. Si Stella ay nanigas. Si Beatrice ay bumalik sa hagdan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi! Sigaw ni Gustavo. Ngunit huli na ang lahat. Hindi! Sigaw ni Gustavo. Humarang sa harap ni Empoy. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at takot.
Hindi mo siya makukuha, Don Rafael. Ngumiti lang si Don Rafael. Ang kanyang tingin ay mapanlinlang. Ginoong Montes, ang korte ang nagdesisyon. At alam mo, hindi mo kayang labanan ng korte, lalo na kung ang ina ng bata ay tumalikod sa kanyang responsibilidad. Niyakap ni Stella si Empoy ng mahigpit. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi ka nila makukuha, sabi niya. Ngunit tinulak lang ni Empoy si Stella. Ayoko sa'yo. Ikaw ang nag-iwan sa akin. Sigaw niya, umiiyak. Naramdaman ni Gustavo ang sakit. Ang pamilya niya ay gumuhumuli. Biglang lumapit si Beatrice. Don Rafael, hindi ninyo po magagawa iyan. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Napatingin si Don Rafael kay Beatrice. Ang kanyang ngiti ay mas lalong lumawak. O ang kasambahay, mukhang mayroon ka ring koneksyon sa pamilyang ito. Hindi mo ba alam, Beatrice, na ang paglaban sa akin ay delikado? Nagulat si Beatrice. Paano niya nalaman ang pangalan niya? Alam ko ang lahat ng ginawa mo, Don Rafael, sabi ni Gustavo. Ang kanyang boses ay matatag. Ang mga ilegal na transaksyon, ang pagbabanta mo kay Stella, ang lahat ng ebidensya ay nasa akin. Ebidensya? Tanong ni Don Rafael tumatawa. Ano ang ebidensya mo, Ginoong Montes? Lahat ng yun ay madali kong mapapasubalian. Hindi! Sigaw ni Stella. Hindi totoo iyan. May alam akong lahat ng ginawa mo. Ano ang alam mo, Stella? Tanong ni Don Rafael, ang kanyang mga mata ay lumalim. Nakasama ka sa mga illegal na transaction? Na ikaw ang naglipat ng pera sa offshore account? Ikaw ang masisira, Stella. Nanginig si Stella. Hindi ko hahayaang mangyari iyan, sigaw ni Gustavo. Hindi mo sisirain ang buhay ko. Hindi mo sisirain ang mga anak ko. Agad na lumapit si Mang Tonyo, ang tapat na kaibigan ni Gustavo, kasama ang ilang abogado. Don Rafael, mayroon po kaming restraining order laban sa inyo, sabi ng isa sa mga abogado. Hindi ninyo pwedeng kunin ang bata nang walang due process. Nagulat si Don Rafael. Paano? Mayroon po kaming mga ebidensya laban sa inyo, sabi ni Mang Tonyo. Ang lahat ng illegal na transaksyon, ang lahat ng banta, nirecord namin ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Don Rafael. At mayroon pa akong matatandaan, sabi ni Beatrice. Ang kanyang boses ay matatag. Naalala ko ang araw na nakita ko kayo ni Ma'am Stella. Ang pag-uusap ninyo, ang banta ninyo. May isang tao po akong kilala na nagtatrabaho sa cafe na yon. Maaari po niyang patunayan ang sinasabi ko. Nanigas si Don Rafael. Nagkatinginan si Gustavo at Beatrice. Isang kakaibang koneksyon, isang pagtitiwala. Kinabukasan, sa korte. Isang matinding laban ang naganap. Inilatag ni Gustavo ang lahat ng ebidensya. Ang mga financial statements, ang mga recording, ang video ni Stella. Sumaksi si Stella. Kahit takot, naglakas loob siyang sabihin ang lahat. Ang pagbabanta ni Don Rafael, ang pagpilit sa kanya na umalis, ang lahat ng iligal na gawain na pinilit siyang gawin. Sumaksi rin si Beatrice. Detalyado niyang isinalaysay ang kanyang nakita sa cafe noon. At ang kasamahan niya sa cafe, na ngayon ay isang abogado, ay sumaksi rin, nagpapatunay sa mga salita ni Beatrice. Ang mga bata, kahit hindi sumaksi, ay nandoon. Nakaupo sa likuran, nakatingin sa kanilang ama at kay Beatrice. Nang matapos ang pagdinig, lumabas si Gustavo, kasama si Stella at Beatrice. Nagtagumpay tayo, sabi ni Gustavo. Ang kanyang boses ay puno ng kaligayahan. Ngunit ang kaligayahan ay panandalian. Nang lumabas sila, isang grupo ng mga reporter ang sumugod sa kanila. Ginoong Montes, totoo po ba na ang kasambahay ninyo ay dating kasabwat ni Don Rafael? Tanong ng isang reporter. Nanlaki ang mga mata ni Gustavo. May mga ulat po kami na si Beatrice ay tumanggap ng pera mula sa isang kamag-anak ni Don Rafael noon. Totoo po ba ito? Nagulat si Beatrice. Ang kanyang mukha ay namutla. Napatingin si Gustavo kay Beatrice. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Beatrice, totoo ba ito?
Tanong ni Gustavo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang lahat ng mata ay nakatingin kay Beatrice. Ang kanyang buhay, ang kanyang dangal, ang kanyang kinabukasan. Lahat ay nakataya. Nanginig ang buong katawan ni Beatrice. Ang mga tingin ng mga reporter ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanya. Ang tanong ni Gustavo ay parang isang martilyo na tumama sa kanyang dibdib. Ang nakaraan, ang nakalimutan na niyang sakit. Bumalik ang lahat. Sir, hindi po ganoon. Mahina niyang sagot. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Kailangan mong sabihin ang totoo, Beatrice, sabi ni Gustavo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa, ngunit may bahid ng pag-asa. Humiga si Beatrice. Yumuko siya. Nagsimulang umagos ang kanyang mga luha. Naramdaman niya ang matinding sakit, ang takot na muling mahusgahan. Ngunit nang maramdaman niya ang maliliit na kamay na humawak sa kanyang mga braso, tinaas niya ang kanyang ulo. Si Luna, si Mayumi, si Carlos, at si Empoy. Lahat sila ay nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalala. Mama, huwag po kayong matakot, sabi ni Carlos, sabay yakap sa kanyang binti. Naramdaman ni Beatrice ang lakas para sa kanila, para sa kanyang pamilya. Huminga siya ng malalim. Opo, mayroon po akong koneksyon sa mga kamag-anak ni Don Rafael, sabi ni Beatrice. Ang kanyang boses ay naging matatag. Pero hindi po ako kasabwat. Ako po ay biktima. Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay puno ng sakit, ngunit puno rin ng katotohanan. Noong bata pa po ako, namatay ang mga magulang ko. Iniwan po nila ako sa aking tiyahin, pero ang tiyahin ko po ay may asawa na konektado kay Don Rafael. Nagsimulang tumahimik ang lahat. Ang mga reporter, si Gustavo, si Stella. Pinilit po ako ng tiyahin ko at ng kanyang asawa na magtrabaho sa kanilang negosyo. Isang negosyo na alam kong may bahid ng iligal. Binibigyan po nila ako ng maliit na pera para lang ako manahimik. At kapag hindi ako sumusunod, binabantaan po nila ako na mawawalan ako ng tirahan na wala akong magagawa. Naramdaman ni Beatrice ang sakit ng nakaraan, ang pagiging powerless niya, ang takot niya. Natakot po ako. Wala po akong ibang mapuntahan. Kaya po sumunod ako. Hanggang sa makahanap po ako ng lakas. Hanggang sa makahanap ako ng paraan para makaalis. Tumingin si Beatrice kay Gustavo. Sir, pinangako ko po sa inyo na hindi ko po kayo lolokohin. Ang lahat ng ginawa ko ay para makaligtas, hindi para makasakit. Biglang lumapit si Empoy. Niyakap niya si Beatrice ng mahigpit. Si Mama Beatrice po ang aming mama. Hindi po siya masama. Sigaw niya. Lumapit din si Luna, si Mayumi, at si Carlos. Niyakap nila si Beatrice. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamahal. Nanlaki ang mga mata ni Gustavo. Ang mga bata. Sila ang pinakamagandang ebidensya. Lumapit si Stella. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Don Rafael, isa kang demonyo. Sigaw niya. Ginawa mo kaming lahat na biktima mo. Ako, si Beatrice ang mga bata. Si Gustavo. Hindi ko na kayang manahimik. Patuloy ni Stella. Ang peklat na ito sa aking sentido ay gawa mo. Binugbog mo ako nang malaman mong ayaw ko nang sumama sa'yo. Pinilit mo akong iwan ang pamilya ko. At ngayon, gusto mo pang sirain ang buhay ni Beatrice? Hindi ko napapayagan. Nagulat ang lahat. Ang mga reporter ay nagsimulang magtanong. Ang lahat ng kamera ay nakatutok kay Stella. Si Don Rafael, na nasa likod ng mga abogado niya, ay namutla. Hindi niya inaasahan ang paglabas ni Stella. Mayroon pa akong mga ebidensya laban sa iyo, Don Rafael. Sabi ni Gustavo, ang kanyang boses ay matatag. Ang lahat ng recording, ang lahat ng dokumento, ang lahat ng testigo. Isang pulutong ng mga pulis ang lumapit kay Don Rafael. Don Rafael, arestado po kayo sa kasong kidnapping, money laundering, at attempted murder. Nanigas si Don Rafael.
Ang kanyang muka ay puno ng galit. Dahan-dahan, lumuwag ang pakiramdam ni Beatrice. Ang bigat, ang takot, lahat ay nawala. Tumingin siya kay Stella. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Salamat, Stella. Mahina na sabi ni Beatrice. Salamat, Beatrice. Ikaw ang tunay na ina ng mga anak ko. Patawarin mo ako, sabi ni Stella. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. Tumingin si Stella sa mga anak niya. Lumapit siya at hinalikan ng bawat isa sa kanilang noo. Mahal na mahal ko kayo, mga anak, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pero kailangan kong umalis. Kailangan kong itama ang mga mali ko. Alagaan ninyo si Mama Beatrice ninyo. Siya ang tunay na nagmamahal sa inyo. Yumuko si Stella kay Gustavo. Salamat, Gustavo. Sana maging masaya kayo. At pagkatapos, dahan-dahang lumakad si Stella, palayo sa kanila. Palayo sa pamilya na minsan niyang iniwan. Palayo sa nakaraan. Ang lahat ay nakatingin sa kanya. Ang kanyang pag-alis ay isang pagpapalaya, isang bagong simula. Para sa kanya at para sa kanila. Ilang buwan na ang lumipas. Ang bahay ng mga Montes na dating puno ng kalungkutan at katahimikan ay ngayon ay puno ng tawanan at pagmamahalan. Ang mga bata na dati ay walang ngiti ay ngayon ay puno ng buhay. Si Empoy ay bumalik sa pagiging palakaibigan, laging nagkukwento ng kanyang mga adventure sa eskwela. Si Luna ay tumatawa ng malakas at hindi na natatakot magsalita. Si Mayumi ay nagsimulang magpakita ng kanyang talento sa pagguhit. Laging gumagawa ng mga litrato para kay Beatrice. At si Carlos, laging sumisiksik sa kanya. Laging tinatawag siyang Mama. Si Gustavo, na dati ay puno ng pagdududa, ay ngayon ay puno ng pagmamahal. Ang kanyang mga mata, na dati ay malamig, ay ngayon ay puno ng init. Isang hapon, nasa hardin si Beatrice, nagdidilig ng mga bulaklak. Lumapit si Gustavo. Hawak ang isang maliit na kahon. Beatrice, mahina niyang sabi. Lumingon si Beatrice. Nagulat siya nang makita ang kahon. Lumuhod si Gustavo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Beatrice, alam kong marami na tayong pinagdaanan. Marami tayong nawala. Pero marami rin tayong natagpuan, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ikaw ang nagbalik ng liwanag sa aming buhay. Ikaw ang nagturo sa akin na ang pamilya ay hindi lang sa dugo. Ito ay sa pagmamahal, sa pagpili, sa pagtitiwala. Binuksan niya ang kahon. Isang simpleng singsing na may malaking bato. Beatrice Montes, sabi ni Gustavo. At sa unang pagkakataon, nakita ni Beatrice ang luha sa kanyang mga mata. Mahal na mahal kita. Magpakasal ka sa akin. Maging asawa ko, maging tunay na ina ng mga anak ko, maging pamilya ko, habang buhay. Nagsimulang umagos ang luha ni Beatrice, ngunit ito ay luha ng kaligayahan. Opo, Gustavo. Opo, sabi niya, sabay yakap sa kanya. Lumabas ang mga bata mula sa likod ng mga halaman, nagsisigawan at nagpapalakpakan. May mama na kami! Sigaw ni Carlos, tumatakbo at yumakap kay Beatrice. Ang ganda ng mama namin, sabi ni Luna. Congratulations, Papa at Mama, sigaw ni Empoy. Niyakap ni Gustavo at Beatrice ang mga bata. Isang malaking yakap ng pamilya. Isang linggo pagkatapos noon. Isang simple ngunit magandang kasal ang naganap. Sa hardin ng bahay ni Gustavo, ang lahat ng mga kaibigan at mahal sa buhay ay nandoon. Si Mang Tonyo ang naging ninong. Si Beatrice, suot ang isang simpleng puting bestida, ay ang pinakamagandang bride. Si Gustavo, suot ang kanyang puting barong, ay ang pinakamasayang groom. Nang magpalitan sila ng I do, naramdaman ni Beatrice ang init ng pagmamahal, ang pagmamahal na matagal na niyang hinanap, ang pagmamahal ng isang pamilya. Nang gabing iyon, habang nakaupo sila sa kanilang hardin, pinagmamasdan ng mga bituin, niyakap ni Gustavo si Beatrice.
Mahal na mahal kita, Beatriz Montes. Bulong niya. Mahal na mahal din kita, Gustavo Montes. Sagot ni Beatriz. Ang kanilang mga anak ay natutulog na, ngunit ang kanilang mga tawanan ay nasa kanilang mga puso pa rin. Naalala ni Beatriz ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang sakit, ang takot, ang pagdududa. Ngunit ngayon, ang lahat ng yon ay nawala. Dahil meron siyang pamilya. Isang pamilya na pinili siya. Isang pamilya na pinili niya. Ang pamilya ay hindi lamang sa dugo. Ito ay sa pagmamahal. Ito ay sa pagpili. Ito ay sa pagtitiwala. Niyakap ni Gustavo si Beatriz ng mas mahigpit. Hinalikan niya ang noo nito. Kasama ang kanilang mga anak, sina Gustavo at Beatriz ay naglakad sa tabing dagat habang papalubog ang araw. Ang tawanan ng mga bata ay umalingaw-ngaw sa hangin. Hinawakan ni Gustavo ang kamay ni Beatriz, nakatingin sa kanyang mga mata. Alam na natagpuan na niya ang kanyang tunay na tahanan.